So LEAP brings you our packet session that will engage our learners who are chronologically online. So this is teaching using Philippine pop culture with our resource speakers who will be introduced to us by one of our board members, Ma'am Mercedita Reyes. So let's give the virtual floor now to Ma'am Mercy so she can provide us information of our resource speakers this afternoon. Hi, Ma'am Mercy. Hello, Doc Chini. Thank you very much. May we have our slide for the bio note of our speakers. Okay, Ma'am Mercy, you may have the bio note read through your chat box, and then we'll ask Sir Robert to flash once again our photos, the photos of our speakers this afternoon. Sorry, Doc Chini, do we have it in the chat box? Yes, ma'am. Here po. Hang on. Hello po, everyone. Congratulations to our officers, new set of officers. And thank you for staying with us in this packet session. Let me have first our first speaker for this packet session. Sir Eric Gerard H. Nebran is an educator and translator from the multicultural and multilingual city of General Santos in Mindanao. He has taught at the high school and university levels, handling language, literature, and education subjects. His translation appears in Ulirat, Best Contemporary Stories in Translation from the Philippines in 2021 by Gaudi Boy and various children's books by Aklad Alamid. He is a PhD candidate in the Comparative Literature Program at the University of the Philippines, Diliman. He studies and encourages literary and cultural productions of his hometown. His research interests include orality, history, digital humanities, and popular culture, especially video games, internet, meme culture, and Pinoy pop. Please help me welcome Sir Eric Gerard H. Nebran. Sir Eric, take it away. Good afternoon po. Hello sa lahat. Do we also have the bio note of Miss Anne Trinidad? Can we have it? Yes, we will have it already. Let me introduce our second speaker. Ma'am Andrea Ann Trinidad is currently teaches courses in literature and popular culture as an instructor in the Department of Filipino School of Humanities, Ateneo de Manila University, where she also obtained her AB and MA Filipino literature degree. Her works on fun studies and popular romance have been published in both local and international journals and anthologies. Her collaborative book entitled Publishing Romance Fiction in the Philippines was published by Cambridge University Press in 2023. Ma'am Andrea Ann I. Trinidad. Take it away po. Hello po sa lahat. Magandang hapon. Hello, Anne. Maraming salamat po, Ma'am Mercy, Miss Chini, at sa lahat po ng bumubuo sa LEAP. Congratulations po. At sa mga kasama natin ngayon ng mga guro, hello po. We'd like to know where you're from. If you're currently active and alive on the other side of the screen, say hi po sa comments. Hi, Anne. Kumusta? Hello Okay ba audio mo, naman, Anne? maigi. Oo, oo.
Tinitiyak ko lang po kung naririnig ako ng maayos ng lahat at kung nakikita rin itong kasalukuyang screen natin na sinusubukan kong palakihin, para din siguro mas makita ng bawat isa. Yung ilan sa mga hinanda nga din namin ngayong hapon ni Eric. So maraming salamat po sa Lip sa paanyayang ito na makakwentuhan kaming dalawa tungkol sa ilan siguro sa mga pinagkakaabalahan nating mga guro, yung trying to integrate yung mga pang-araw-araw at yung very familiar subject matter ng ating mga mag-aaral sa kung ano yung papaksain na mga lektura na may kaugnayan syempre sa panitikan. So, full screen ko lang itong ating slide. So, Ayan, maraming habang salamat and syempre congratulations. Mainit na pagbati po sa mga elected officers ng inyong samahan. okay, we can hear you loud and clear naman, Ann. Okay ang audio and visible naman yung mga slides. Okay, so na-mention mo, Ann, kanina mga bagay that keeps us busy on a daily basis. Tanungin natin yung mga participants natin ngayon sa ating packet session. I do hope that you will stick around for an hour kasi very interesting po yung topic na inihanda namin sa inyo. May preview na dyan sa screen. Ann, tatanungin ko lang sila, ano ba yung mga bagay na what keeps them busy? And maybe I can ask you the question too kasi parang kahapon lang tayo nagkita and then napaka-busy mo. So, posible kaya makashare ka sa amin while we're waiting for the participants to chat about the things that preoccupy them on a daily basis and kumusta ng mga bagay na nagkakabalahan mo lately? Ayan, maraming salamat sa tanong na yon. So hopefully mapakinggan din natin kung ano yung mga ibabahaging sagot ng ating mga kasamang guro dito. Pero meron akong inihandang mga slides para lang din hindi po magkandaligaw-ligaw yung magiging pagsagot ko sa tanong. So, kagaya po nung nabanggit kanina, ako po si Ann Trinidad, guro po ako sa Kagura ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila. Meron po akong madalas na 2 pangunahing kurso na itinuturo sa mga mag-aaral na saktong-sakto dito sa kabuoang framing ng ating webinar ngayong hapon. So nagtuturo po ako ng malayuning komunikasyon na pinakalayon po ng kursong iyon ay mapahintulutan yung mga mag-aaral na magsulat ng sanaysay sa wikang Filipino tungkol sa pinaka-interesante sa kanilang anyo ng kulturang popular. At yung isa naman ay panitikan ng Pilipinas. So yung isang kronolohikong pagsasakasaysayan ng kung paano ito nahindog, paano ito umusbong mula nung panahong katutubo, panahon ng Kastila-Amerikano hanggang sa panahong kontemporanyo. At interesante para sa akin na mailatag yung dalawang yon kasi nga may mga pagkakataon syempre na sa pagtuturo ng pagsulat ng sanaysay at kulturang popular, humuhugot po ako ng ilang mga kaisipan mula sa panitikan. At gayon din naman po, na tuwing nagturo ng panitikan, madalas kaysa sa hindi, yung mga ginagamit ko pong references para higit na maunawaan ng mga mag-aaral, yung nilalaman ng teksto ay mula naman doon sa isa ko pang asignatura. So parang feeling ko, nakaka-relate dyan yung mga teachers natin na minsan we really had to recycle stuff, di ba? Dahil sobrang aligaga Right. din tayo sa iba pang mga pinagkakaabalahan. Kaya din sa utak ko, bukod po sa pagiging guro, meron po ako kagaya ng mga mag-aaral natin na kabilang sa ibang mga clubs, organization. Meron po tayong mga extracurricular work, meron po tayong committee work, admin work, at iba pang mga bagay-bagay. At kagaya din ng nabanggit ni Eric, kahapon po kami huling nagkita dahil kahapon sa isa ko pong kinabibilangang komite and that is the Ateneo Institute of Literary Arts and Practices. So baka magkaroon din po kayo ng interes na sumilip sa ilan sa mga inihahain po naming aktibidad kagaya ng mga book launch, kagaya ng mga seminar session, workshop session. Dahil kasalukuyan po ay isinasagawa namin yung 4-day workshop ng Ateneo National Writers Workshop, so ANWW. Ika-21 taon na po namin ito ginagawa. Siyempre, hindi ko po naabutan yung mga unang bahagi or unang yugto nitong workshop na ito. Pero interesting po kasi sa akin na mabahagi ito dahil yung pinakapaksa po ng workshop na isinasagawa namin. Currently, medyo umiskapulang po ako doon para din makaharap kayo lahat at Tumakas makakwentuhan na si ay Ann. tungkol sa romansa. Oo, tumakas talaga siya. Pero hindi nagpaalam naman po ako. Nauunawaan din naman nila. O bilang mga guro din ng Okay. kulturang popular. So, ba't po interesting itong romance? Kasi parang ito po siguro yung pinakaanyo na pinaka makakapag-relate
or makaka-relate tayong lahat. And interesting din kasi halimbawa sa akin na bilang guro ng panitikan, matitrace back natin yung ganitong klase ng romantic tendency, lalo na let's say sa mga epiko, di ba? Isa sa mga pinahahalagahang anyo ng katutubong anyo ng pampanitikan, kung saan yung ating mga epic hero ay parang kinakailangang umalis sa kanilang mga bayan. Tapos ang end goal nila ay makahanap talaga, di ba, ng isang babaeng iibigin. So nandun yung framing ng happy ever after, di ba, nandun yung framing ng may ikakasal sa dulo. So very romantic yung framing natin ng ating mga epiko. And then would soon follow yung ating mga metrical romances na parang hindi malayo, di ba, sa ganong klaseng Filipino literary sensibility, yung romance, yung ganong usapin ng kilig, pagtatagpo ng dalawang individual para pumasok sa isang relasyon. Kasi halos dito rin naman nagwawakas yung ating mga ginagamit na canonical na text, lalo na sa, let's say, sa Ibong Adarna, di ba, ang ending yan ay may kakasal talaga. Sa Florante at Laura, ganun din, magwawakas siya sa isang kasal. So ito yung isa sa mga extracurricular activity po na kinabibilangan ko. Meron din po akong kinabibilangang isang radio program na again, baka pagpa-plug lang pala ito, no? Ng mga gawain. Ang Sobrang Sari-Sari, busy eh. Panitika. Oo, ang Sari-Sari, Panitikan at Kulturang Filipino ay isa pong radio program sa Radyo Katipunan 87.9. Meron po kaming mga lumalabas na bagong episodes tuwing Martes po, alas 4 ng hapon. So, linggo-linggo yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung poster po dito na kulay pula, naka-season 12 na po kami. At kada season, merong 12 episodes. So, parang buhay celebrity yan, na yung nugto ng kanyang mga buhay parang nadidiktahan or namamarkahan na ng mga ganong klaseng season at episode. Tapos, ayan, panitikan po sa panahon ng Amerikano kasi napasadahan na po namin yung mga unang yugto kung saan kami pumili ng ilang mga particular na teksto. Tapos pinili ko po yung Greta Garbo ni Deogracias Rosario kasi bilang isang fangirl, at yun pa siguro yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko. Ako po ay isang masugid na tagahanga ng P-pop boy group na Alamat. At dito nga po kami nagkakilala ni Eric. Makikita niyo po ilarawan nila dyan May sa ilalim. pagsisiwalat. Ay, oo, may pagsisiwalat ng sarili. At mahalaga din sigurong keyword yun, yung ganong klase ng, hindi naman vulnerability, pero baka openness din sa mga mag-aaral na ipaalam kung ano yung mga personal nating interest. Kasi parang doon nagsisimula na sila rin on their own ay magkakaroon. Hindi man ang gana, kung hindi ng openness din, nakatagpuin tayo in the middle na, kagaya po halimbawa, nandito din yung One Direction. Kasi sa kanila po talaga Oo ako nga pala. nagsimula maging isang Oo. fangirl at Kumusta ka, napili ko po Ann? ito kasi totoo, ayun din nga, 'di ba, na parang siguro bilang bahagi ng kulturang popular at bilang mga babad din siguro po sa social media or nakakapakinig, nakakapanood ng balita na nitong mga nagdaang araw ay nabalitaan nga po natin yung tragic na kamatay ng isa sa mga miyembro. Ayun, kinumusta ako ni Eric kasi sa kanila po talaga ako nagsimula dito sa pagsuong sa larangan ng fan studies at ang aking undergrad at grad thesis ay kumiinot sa One Direction. So, ayun po. Nandito sila sa slide para lang sabihin na may ganong level of familiarity siguro yung kulturang popular, matunog para sa atin yung mga ganitong global na banda to the point na nababalitaan natin kahit na yung mga masasamang pangyayari nga dito sa mga miyembrong ito. Tapos, madali lang, mabilis lang. Kaya ako napili yung Greta Garbo. Malapit po kasi siya sa puso ko kasi madalas kilala natin si Deogracias Rosario, di ba po, bilang parang ama ng maikling kwentong Tagalog. At ang pinakapopular madalas na nagagamit na teksto niya sa high school ay ang Walang Panginoon. Pero dito po sa Greta Garbo, meron tayong isang tagahangang fan at maka-interesante lang din po na mawigyan ng pagkakataon itong teksto na ito na matalakay sa klase, lalo na siguro yung mga bata natin ay kanya-kanya ring fan ng ilang sa mga kinahuhumalingan nila, be it video games, K-pop, P-pop, banda, kagaya ng One Direction. So, yun. Hindi ko alam kung may next slide pa. Meron pa pala, Ayan. pero baka may insight, Eric, na gustong, o kung saan patunguhin itong ating discussion. Oo. Naiisip ko lang, Ann, na a lot of us have learned to compartmentalize parang our work life, our social Mhm. life, and our online activities. Pero listening to you, parang napaka-seamless lang na integration mo ng pag-merge ng Ann bilang isang guro at yung social life at mga pinagkakaabalahan outside your teaching days or teaching hours, ano?
So sige, may mga nakikita akong interesante yung mga topics dito sa slide. Ano itong mga extracurricular activities that you're into? Oo, ang ganda-ganda din ng framing mo na seamless nga, na parang walang intention or pagtatangka on my end to compartmentalize na ito yung work, ito yung hobby. Minsan gulo-gulo sila. Kaya din kung makikita niyo po yung first slide ko, napili ko po talaga siya na patong-patong. Kasi parang ganito ka-chaotic. Hindi lang yung personal life, kundi nga kung paano din may interaction yung aking hobbies, pagkonsumo bilang isang avid fan ng iba't ibang ano ng kulturang popular, pati na rin pagtuturo. So ano-ano po yung makikita dito sa slide na ito? Siguro ito lang din yung mga paraan na kung hindi man makakapag-encourage, kundi makakapagpakita lang ng possibilities sa mga kasama nating guro ngayon na madalas, hindi hiwalay kasi natin yung pag-aaral ng panitikan. Pero ang gusto pong mangyari, lalo na po nung nababanggit ko kanina ang radio program na Sari-Sari, Panitikan at Kulturang Filipino na may ganong klaseng pagkilala sa interaction nila. Kaya din po nagkaroon kami ng isang season na ang pamagat niya ay mga PAK sa panitikan Pak. at kulturang Filipino. Tapos parang hango siya, syempre, doon sa very popular saying na pak, ganun, di ba? Wala kay, hindi ko alam kung tama yung ating source, pero vice ganda siya, di ba? Parang pak, ganun. Tapos meron siyang isang commercial para sa isang fast food chain. Pwede ako nagkakamali na nababanggit niya yung salitang pak para lang siguro bilang pagpapaikli ng tumpak or yung ganong klase ng giggle or ganong klase ng ah, Agreement. pagkaka-involve nga or yes, oo, di ba? Mga ganong klase ng pag-highlight ng mga pak na bata. Tapos napili ko po tong episode na to kasi nabanggit si Princess Sarah. Tapos nung binabalikan ko siya kanina, sabi ko, parang yan ang kulturang popular ng aking kabataan. Kabataan. At dito nga sa mga pak na tambalan at love team, dahil nagsimula na nga rin po ako sa romance, Katniel, di ba na parang kahit lahat tayo ay merong love team of our generation. Di ba? Parang kahit na may mga moments na parang feeling natin may divide generationally between us and our students. Meron pa rin mga ganong klaseng masasaklaw na karanasan, kagaya nga ng love team. So yung iba siguro sa atin, naabutan pa yung love team na pinasikat ng pelikula. Sila kasi ngayon parang ang pinaka-popular na love team sa kanila ay ang Don Bell, na hindi na pelikula, kung hindi itong online series na napanood nila sa I Want TV, di ba? Yung He's Into Her, na galing sa isang Wattpad novel. So may ganong klaseng hybridity na sa form. Pero again, nandun pa rin yung lahat tayo ay kinikilig sa isang love team, mapangalan o hindi. Yung iba pa po dito, siguro final two ay hango din po sa karanasan ko bilang MC or tagapagdaloy ng Sari-Sari. Meron po kaming episode na kasama si Binibini Lucido. Tungkol po siya sa Filipino subtitling at media localization dahil nandito po yung danas na nga rin natin sa streaming sites. Ano kaya din ang pinakakilala nga ng mga bata ay Don Bell na. Si Binibining Pat Lucido ko ay bahagi ng ganong klaseng isang media firm na nagput or naglalagay ng subtitles. So kung mapapansin natin, halos lahat ng available na palabas, lalo na sa Netflix, ay may option. And for me, that is a good development. Di ba may option na ang lalabas dyan sa halip na English subtitle ay Filipino Filipino na. subtitle. So hopefully, pati yung regional languages natin ay magkaroon ng ganitong klaseng presence sa mga platforms or sa mga sites, online sites na nagiging accessible, highly reliable for our students. And finally, kaya po ako may mga picture ng mga memes dito sa ibaba at t-shirt dahil isang episode din po mula doon sa isang extracurricular work as a producer ng program ay si Ali, Filipino at Negosyo, yung tuhog dito. So siya po yung isa sa mga may-ari ng Linya Linya. So kung familiar po tayo sa Linya Linya, Right. nagpa-produce po sila ng mga ganitong klaseng Merch. t-shirt na parang, oo, sinasapak tayo. Kulturang popular to. Kasi nandiyan ang reference kay Beauty and the Beast, kay Dora, di ba? Pero pinili ko tong Beauty and the Beast kasi parang ito ata yung buhay natin bilang mga guro, di ba? Beauty and the Bills. Tapos nakalagay, tale as old as overtime. Ayan, overtime po tayo.
dadaan nga po siya sa araw ng linggo. And yung pinaka nasa kaliwa po ng screen natin, nauuso din to kasi parang ngayon ito halos ang laman ng aking Facebook feed simula nang manood ako ng isang video tungkol sa labubu. Diba? Siyempre, merong mas malapit sa karanasan natin bilang mga working adults. Ayan ang ating lababo collection. Ayun po. Opo, tama po si Miss Garces dito na ito talaga ang people behind linya-linya and interesante kung Right. paano yung level of humor nila ay very Filipino po. Ano. So, Tuwing yun. nadadaanan ko Sorry yung po, mga... medyo Ay, napakahaba. Oo. oo, naalala ko lang tuwing dumadaan ako sa stall ng linya-linya sa mall, lagi akong napapatigil at binabasa ko yung mga lines nila kasi very updated, very quirky ng lines nila. Ang Mm-mm. references mostly nila ay sa pop culture nga, yung mga trending na mga topic. Naka-mention ka sa iyong sharing na masyado akong na-mesmerize sa dami ng iyong mga pinagkakaabalahan. Ayan. You've mentioned about the generational gap that Mhm. we are anxious about as teachers, di ba? Like, just last week when I got to meet my students, I realized na yung mga jokes ko medyo outdated na. The references that I used to discuss literary texts no longer land, kumbaga. Kasi Mhm. naisip ko, ikaw kanina nung nag-share ka about Princess Sarah and Tagalog dubbed cartoons before, kabataan natin yan. Like, whenever we see Mm-mm. Princess Sarah memes on Facebook, nakaka-relate tayo, like mga Ghost Fighter and all that. Pero what Mm-mm. about if our learners, hindi sila familiar sa megatext and references na to? Like, a lot of accusations about parang ang bigat na accusation. A lot of feedback about contemporary learners is that they are chronically online and they have a separate source or reference for their humor. And that also Mhm. inspires the title of our packet session this afternoon. So maraming salamat sa iyong sharing, lalong-lalo na sa iyong mga pinagkaakabalahan sa academe at sa fandom at sa kung ano-ano pang linya ng trabaho, linya ng work, kung saan ka humuhugot ng kasiyahan. Pero gusto kong malaman, Ann, gusto rin siguro malaman ng ating mga participants ngayon, ano ba ibig sabihin ng pagiging chronically online? What does this mean? Ayan. Ang pagiging chronically online, sige, medyo parang mahirap talaga siya kasi kagaya nung napapansin niyo po, puro imahe. Baka may ganoong halaga ang images, lalo na parang ito talaga yung unang bumubungad sa atin pagbukas ng kahit anong uri ng social media. And actually, kahit yung rhetorics nga ng kabataan natin ngayon, image-based talaga siya, di ba? Ang pinag-uusapan Graphics-based. nila is yung huli nilang meme na nakita, diba? O kaya naman kung hindi, kung ano yung pinakahuling meme, kung ano yung huli nilang pinanood online, sino yung mga streamers, sino yung mga mukbangers, diba? Yan na yung mga nabubuong salita sa kanila. So, siguro para sa akin na lang, yung pagiging chronically online ay kinakatawan po ng mga larawan na nakikita ninyo. So, nandyan yung interest o nandyan yung parang tulak, ano, na pagkamulat ng mata. Hindi ko alam kung ako lang to, tapos baka ako lang pala. Pero pagmulat ng mata, ang una talagang titignan, unang hahawakan ay ang cellphone para i-check ang Twitter. Diba? Ako po personally kasi mas pinakamalapit sa akin na social media platform ang Twitter. Tapos susunod na lang po yung iba pang mga social media. So parang ganyan. Me reading Twitter like it's the morning paper. Diyan ka humuhugot na ano kaya yung pinag-uusapan ng mundo ngayon, kung hindi man ang ganong kalawak na mundo, ano kaya yung pinag-uusapan ng mga communities na pinili ko personally, kinurate ko personally, pinalo, di ba yan, yan, retorika din ng mga kabataan ngayon, follow, subscribe, like, share. Kasi gusto mo na pagkagising mo, yung mga ganoong kumikilit din sa iyong damdamin at nagbibigay sa'yo ng drive and motivation na pumasok yung unang bubungad. So, nandyan yung opening Twitter nga, like the morning paper. Yung ibang mga larawan pa po dito, kung bakit may mga airplane dyan, actually halo po ito sa isang meme na nakita ko nung bakasyon, na kung yung iba daw po, madalas sa kanilang mga Snapchat stories, sa kanilang Reels, sa IG, ay kung saan-saan napupunta, mga jet setter, ano, napupunta sa Palawan, sa Travel, Boracay, sa travel. labas ng bansa.
travel. Meron naman daw po na walang ibang inatupag kung hindi ang travel, pero in between this different social media sites. So parang pagbukas mo ng Facebook, kapag nasimot mo na lahat ng pwede mo makonsumo doon, medyo na-bore ka, nalilipat ka naman sa Instagram, lilipad ka naman papunta sa Twitter. Na very interesting yun kasi nga, isang uri din siya ng pag-aaliw sa sarili, di ba? Isang uri din siya ng pahinga, literally vacation break from work kasi casually, di ba, nagkakaroon ng ganong paglilipat-lipat ng espasyo kahit na hindi ka umaalis sa loob ng iyong bahay. Tapos finally, nandito po, dahil nga images, di ba, highly visual yung ating mga kabataan ngayon, bahagi na ng paraan ng pakikipag-communicate nila sa atin ay through emojis. Di ba? So parang magkaiba halimbawa yung gamit ng thumbs up para sa ating mga kabataan na gamit yun, thumbs up sa Zoom kapag naintindihan mo. Pero sila din yung henerasyon na matatakot kapag ang natanggap nila sa Messenger mula, let's say, sa close friend or Oo. sa kanilang mga minamahal, kanilang mga jowa. Pag nakatanggap po sila Nakaka-talking ng thumbs up, stage. kakabahan. Oo, kakabahan na yung mga yan. Parang, hala, bakit thumbs up? Diba? Na gusto nila siguro yung mas kaiba. Kagaya na lang halimbawa kung paano hindi nila ginagamit yung shocking face. Diba? Kasi meron naman tayong emoji na yung nakabilog, yung bibig, pero yung kanilang shock madalas ay kinakatawan nitong dalawang magkalapit na mata na pinaghihiwalay lang ng labi. So parang may ganong layers then of them, the youth being active producers of meaning dito sa online world na ito. Siyempre, nandiyan yung thank you so much, ano yung mga mapuputal, di ba, na iimpluwensyahan, di ba, na kahit na ito po ay mga online spaces, madalas kaysa hindi, nadadala nila yung wika nila sa espasyong online, sa espasyong pisikal, sa loob ng classroom. Kanina lang po sa workshop, madalas po merong mga nagte-thank you Beyonce, kasi parang yun ata yung inti ngayon, ang magpasalamat kay Beyonce. Dahil, at kapag hindi nila to ginamit, or kapag hindi nila naunawaan na Dangerous daw. bakit nagte-thank you so much? Diba? Nafo-FOMO sila, meron silang fear of missing out. Kaya din ang hamon sa ating mga guro ay maalis kahit papaano yung kanilang mga mata sa kanilang mga screens at cellphones. Medyo hamon po yun sa akin kasi hindi po ako nagbabawal sa mga estudyante na okay lang sa akin kapag nagla-laptop ka. Okay lang sa akin kapag nagse-cellphone ka. Ayoko lang talaga po ng maingay kasi nadi-disrupt yung train of thought ko. Pero yun nga, ang kalaban ko po doon ay hindi ko alam kung nakikinig talaga sila or nagsa-scroll kasi nga meron silang fear of missing out kung ano yung nangyayari doon sa separate space that they're also trying to exist in. Di ba? Kasi laging dual. Parang dual citizen na pala ang ating mga students. Ano, nandiyan sila physically, pero meron silang separate life sa online world. Ayan po. Ayan A po. different world where they're immersed in. Mhm. Ayan, Anne. So, thank you, Anne. Ang nakuha ko sa iyong sharing ay our learners communicate differently now. Medyo more visual, more graphic. And they seem to have collected a jargon of their own. They can express themselves in various ways that go beyond words. And kaya may nilagay ako na prompt dito sa ating chat box to interact with our participants now. Like Anne already mentioned, ano nga ba itong mga indicators of our learners being chronically online and yung immersion nila dun sa different world, okay? Or maybe an extension of our physical world is their acquisition of new vocabulary. So, teachers, ano ba yung mga na-encounter ninyo na new, dati tinatawag ko tong Gen Z speak pero meron na palang generation after Gen Z. Ano bang, ano yung next gen? Gen Alpha. Yun Ayun. ang tawag nila. May Gen Gen Alpha pa Alpha. pala. Ayan. So, ano yung teachers, Oo. ano yung mga nakukuha ninyong vocabulary from our Gen Z and Gen Alpha learners? Meron ditong sinuggest si Miss Mylene. Ito, and I'm sure you've heard this in class too. So very demure, very cutesy, very mindful, ate and left no crumbs. And of course, na-mention mo, ayan, don't forget to thank Beyonce or else you'll be unalive daw, according to some conspiracy theories. Yan. Ito, may mga Ayan. binigay pa silang example. Sigma, slay. Okay? Ano bang kabaliktaran ng slay? Flop. Don't flop. And Don't know. skibidi reads. Mhm.
Uy, Ann, habang inaantay natin ang interaction ng ating mga teachers na very mindful and very demure sa kanilang responses. Ayan. Later on in our discussion, siguro ito yung tanong na core ng ating pag-uusap. Like, uh, to be chronically online, to be immersed in a world that's a little different from our physical realities now. Is this something that we welcome with open arms as educators, or is this something that we should be wary of? Ayan, dapat ba natin siyang i-reject or what? I know that you teach a course about popular Mhm. culture sa Ateneo, Mhm. no? So, let's define first, kanina define na natin yung pagiging chronically online eh. Ano ba itong popular culture? Okay, what does it mean to be immersed in pop culture? Sige. So, isulong na natin yung usapin doon. Hango po itong mga ibabahagi ko sa paraan kung paano ko rin po pinapakilala ang popular culture o kulturang popular sa mga mag-aaral. Dahil nga, mahilig sila sa mga ganong play on words. Di ba? Nabanggit dito yung usapin ng Riz. Tapos naalala ko kasi majority ata sa gagamitin ko sa bahaging ito ay mula sa No Limit Tangere. Tapos tinatawag na nila si Jose Rizal as J-Riz. So may J-Riz. ganong level. Oo, may ganong level of charisma silang nakikita dito sa ating pambansang bayani, which makes sense. Diba? Kasi may Riz naman din talaga si Jose Rizal. Pepe has Diba? Na Riz. parang ang dami niya, oo, ang dami niyang napaibig din na babae. And syempre, napaibig din niya yung sambayan ng Filipino doon nga sa ilan sa mga nobela niya. Inialok niya. Pero maya-maya na po yung halimbawang yon mula kay J. Riz sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. So, balikan ko lang po na yung ganong pagkahilig ng ating mga mag-aral sa mga salita ay po pwede rin natin gamitin or kasangkapanin para mas mailatag sa comprehensive or understandable way yung ating mga topics. So, halimbawa po ako, meron po akong mga pinaglalaro ang P or mga termino nagsisimula sa salitang P, ay sa titik na P, para lang din maipaunawa sa kanila kung ano yung kulturang popular. So, nandiyan syempre, simulan natin sa kung ano yung alam nila na ang kulturang popular, hindi lang nandiyan yung salitang popular, ito yung mga nakakarating sa sarili-sarili nilang mga phone screens. Diba? Ito yung mga nagiging sikat, viral, trendy, kaya din most of the time may ganun ngang klase ng pagtawid sa real life ginagamit na nila. Pero gusto ko ring maipaunawa sa kanila madalas na yung pagiging popular ng kulturang popular ay hindi lang nagre-rely doon sa ganong klaseng level of popularity as in sikat. Kung hindi, meron din itong kinakatagpong populace na syempre nagre-refer doon sa majority ng population natin, doon sa tinatawag natin madalas na masa, o Masa. madla, 'di ba na ang kulturang popular more or less ito yung mga bagay na pamilyar sa madla, sa masa, sa mayorya. So lagi siyang may ganong level of aggregate, 'di ba? Kaya yung mga television stations dati para magpasikatan sila in numbers yan. Na ilan yung nanood ng palabas natin versus sa The palabas nila. ratings game. Lagi siyang lagi siyang macro, 'di ba? 38%, halos kalahati, 'di ba? Ng sambayan ng Pilipino na may telebisyon. Ang kaso, medyo nalulusaw na ata or unti-unti at baka yun yung nababanggit din ni Sir Eric kanina na do we embrace this new thing? Should we be wary of this new thing? Kasi yung ganong pagtingin sa kulturang popular na collective, na pangmaramihan, ito na ata yung subject to change. Lalo na ngayon, ang realidad ng ating mga estudyante ay nagsasarili na sila sa kanilang panonood. Di ba? Na parang ayaw nila na kapag nag-aaral sila, parang ako pala to. Na kapag nag-aaral ako or nagtatrabaho, ayoko yung TV na madalas kasi hindi, di ba, ito yung bonding time ng pamilya. Di ba? So, hindi na sila nakarely doon sa mga programa sa telebisyon, kaya din nalulusaw yung kanilang concept of time. Hindi ko po alam kung karanasan nyo rin ito, pero isa sa mga hamon na madalas ko I am in conflict with ay yung mga nagpapadala ng email ng 11:59 PM. Di ba? Parang patulog na tayong lahat noon. Pero syempre kailangan nating i-contextualize na baka kaya hindi na nila namamalayan yung oras ng trabaho sa oras ng pahinga ay dahil wala ng bandila. Yung experience of watching bandila bilang closing program ng isang Or yung station, shopping natatapik sa TV. iyo na, oo, yung Shopee TV, natatapik sa iyo na gabi na, matulog ka na, gigising ka pa kinabukasan. Kasi nga,
nasa mas maliliit na po na phone screen yung kanilang mga kinokonsumo na every time na gustuhin nilang magpahinga from their supposedly 8 a.m. to 5 p.m. work, ay nababasag na, di ba, yung ganong klaseng pag-ooras. Dahil sila rin yung nag-curate ng mga programa na papanoorin nila. At minsan, tinutulungan sila ng algorithm na masustain yung ganong klaseng interest. At dahil paulit-ulit, sang-ayon sa kanilang interest yung pinapanood nila, lumiliit din yung mundo. Di ba? Hindi na sila kagaya again nung sa television na sa umaga, ito yung mga offering sa'yo, yung nakatagalog dub. Sa hapon, medyo parang teen romance, Soap Daisy operas. Siete, game shows, soap operas, balita sa gabi. Di ba? Parang may ganong paglalatag ng playing field na kahit ano or kahit sino pwedeng makilahok. Ngayon po kasi through like, share, subscribe, clicking the follow button, lumiliit yung mundo kasi sila na yung kayang makapag-map out na ito lang yung papanoorin ko. And ito, yung ayaw kong panoorin. Kaya nandun din sa YouTube, hindi ako nagkakamali yung thumbs down. Kaya down vote button to indicate na ito yung iiwasan ng algorithm na i-feed sa kanila. So yun po, medyo may parang popular siya, pamili sa masa. Pero kahit na ganun, parang meron pa rin namang nagtatahi. Ano, kahit na parang may nagto-crumble down na bahagi ng ganong klaseng collectivity. Binalikan ko po yung poster kasi aliw na aliw po ako kung paano kami pinakilala dito ni Sir Eric as main slayer ng Katip, tas Boss Maldita ng Krunali. Tapos, binalikan ko lang yung karanasan din natin, di ba? Bilang mga taga-konsumo ng kultura popular na mahilig tayo sa mga bansag, Mga sa mga ganong titulo. klaseng personal logline, di ba, personal tagline. Nandito yung star, kasi syempre baka madami tayong stars, di ba, sa pinilakan topic. Pag sinabi natin sino ang superstar, si Nora Honor yan, di ba, sino ang star for all season. Pero yung ganong pagbabansag, di ba, bukod pa dito sa poster natin for this event, makikita rin natin yan sa PBV. Yung madalas yung mga housemates, papasok sila. Ayan, si Eliza Valdez, siya ang, asan yung kanyang ang heartstrong Pinoy ng Batangas, di ba? So parang interesting din ito sa mga estudyante na paggawa as an activity na parang kunwari introduction pa lang, first few meetings na hango sa kulturang popular, sino kayo or paano nyo babansagan yung sarili nyo. Na tumawid nga, hindi lang from PBB, kung hindi yung Kalok Alike sa Showtime, di ba? Siya daw si Bini Maloy ng Cagayan de Oro, si Bini Gwen ng Mandaluyong City. At kami nga po dito ni Eric bilang may mga ganun ding personal na pagpapakilala ng aming mga Oo. bansag sa iyo. Tinatanong ko ngayon mga participants ngayon kung gusto nila mag-participate, ano kaya yung kanilang PBB label? Ay, total nileleso naman siguro natin yung mga, ano ba tawag dun, mga epigraphs sa mga epics Mm, sa mm, Western and Philippine tradition, di ba? The main characters are always introduced or at least referred to by titles. This tradition was mentioned by Anne. So baka gusto niyo lang i-share. Ano ba yung mga na-accumulate nyo na bansag? Sana most of these are positive. Or kung kayo man mismo magbibinyag sa inyo, pag sumali kayo ng reality show, ano kaya yung PBB label ninyo? Ang blank ng blank. O sige, Anne, continue. Napaka-engaging and interesting oo, ng mga oo. nakukuha ko sa iyo ngayon. Interesting din yung input na pinrovide mo kasi parang looking back, di ba, bilang mga guro ng panitikan, hindi lang sa atin, bansag ng mag-aaral, kundi baka pwede rin siyang maging activity na paano mo babansagan itong karakter na kababasa pa lang natin, di ba? Or itong persona ng tala. Sino kaya siya using your own terms? Di ba, isa ba siyang delulu? Di ba? Delusional ba siya? Yan yung parang mga salita siguro na makakahagip hindi lang nung katangian ng karakter, kung hindi, mas titimo, di ba, sa utak ng ating mga mag-aaral na, yun pala yung ibig sabihin ng tala, delusional lang pala talaga siya. Di ba? So, kung hindi man yung mga tauhan sa mga binabasa po nating mga kwento or mga akda, siguro yung mga may akda mismo, yung mga author, di ba, pwede rin natin silang bansagan. And napakahilig po nung tradisyong pampanitikan natin sa mga ganong Right, bansag. oo. Di Very ba? domestic and family-based, no? The father of, the mother Mm-mm. of. Mm-mm. Naalala ko 'Di ba? pala, Kaya din, isingit ko lang. sige. Before may nag-viral sa Twitter na a teacher introduced the tale of Genji to her students Mhm. daw na binigyan niya ng label yung prince doon as isang sad boy, the chronicles of a sad boy. And so,
the learners were quite, kumbaga, interested with that lens. So parang ano siya, Mm. they thought of the entire thing as chronicles of that royalties, um, sad boy diary, kumbaga. Ayun. So sige, go ahead. Oh, si Florante din, ng Florante at Laura, ay very sad boy in nature. Di ba yung parang isa sa mga salita na ginamit ay nagngungoy-ngoy siya. Di ba sa Nagngunguy-nguy. gitna, ngoy-ngoy. Tapos parang hindi mauunawaan ng mga estudyante. Ano yung ngoy-ngoy? Sad boy lang siya. Di ba parang looking back fondly sa memories with Laura. Tapos paulit-ulit, bakit mo ako kinalimutan? Oh, ganyan, ganyan. So ang sad boy, hugotero ng kung saan ano man siya nang galing. Kasi nagkakalito-lito na ako. Albania ba? Si Florante? Paki-correct na lang po. Fact check po tayo dito. Yan din ang isa pa. Di ba may mga moments na parang sa sobrang lawak ng mga akdang tinuturo natin, nagkakahalo-halo na sila. Lalo pa na ang reality din ng ilan sa mga teachers ay hindi lang nagtuturo ng Florante, sila din nagtuturo ng ibang adat na knowledge. So yung mga lugar, yung mga particularities ay nalilimutan na. And sa mga ganong moments, lagi nga rin po ako parang pinapagaan ko lang sa klase na paki-fact check ng mga estudyante bilang part din naman po yan ng kanilang vocabulary. So yung ganong openness, hindi lang in terms of sharing, let's say, yung mga favorite natin, ano ng kultura popular, what keeps us going, what makes us happy, di ba? Para lang din medyo malusaw yung takot nila sa panitikan. Lalo na po ang context ko nga ay Filipino literature. So, yun, takot na takot sila kasi mga salita pa lang ay parang nakakagulat na. Kung dadagdagan po natin, yung pinangkulturang popular bukod doon sa pamilyar, sa populist, lagi ko rin pong idinidiin sa mga mag-aaral na ang kulturang popular ay produkto. So, kailangan po natin itong bilhin. Ang pagiging dual citizen ng online-offline world ay may consumption na involved doon. We consume data, we consume internet, nagbabayad ng Meralco, yung iba naka-postpaid, yung iba naka-prepaid. So, laging may produkto. Pero ang interesting po para sa akin is kapag sinabing popular culture, hindi lang siya produktong konkreto na mahahawakan, kundi lagi siyang parang may abstract underlying. At yun yung sinasabi natin dito na pahiwatig na pamantayan. Parang lagi siyang may hawak taglay-taglay na social cues, social norms, standards, 'di ba? At isa po sa mga tumatak sa akin, though medyo matagal na ito, ay kung paano nag-viral at naging cause ng debate sa social media kung ang mga tao daw ba na nakikita sa mga fast food chain, kumakain mag-isa ay malulungkot and therefore kailangan samahan. Di ba parang laging ganon yung narrative na kawawa naman si kuya, na gusto ko sana Mag-isa siyang lang siya. lapitan pero I'm so shy. Oo, tapos parang nauso several angles of them eating alone. So parang, saan kaya nanggagaling yung ganitong pananaw? Tapos parang wala tayong ibang sisisihin kasi ito yung madalas na idinidiin, let's say, ng panitikan at kulturang popular. So parang tandem pala yan silang dalawa, no? Kaya din mahirap silang paghiwalayin. Kasi ang mga ito ay both pwedeng sabihin natin mga ideological state apparatus, mga ISA, di ba? Isang paraan kung paano nahuhulma nga yung kaisipan ng mga tao to think na ito lang yung posible. Di ba na ang posible lang na pagkain sa mga fast food ay through a group, communal, barkadahan, pamilya, kasi siya yung paulit-ulit din na nire-rehash para sa atin ng panitikan. And later on, makikita niya na ganun din po yung ginagawa ng kulturang popular. Di ba? Nasa mundo ngayon kung saan ang alam nga ng ating mga estudyante ay pagkain mag-isa. Kasi halimbawa, nagdo-dorm, di ba? Kaya uso din yung mga content sa social media like ano yan, a day in the life of a dormer. Tapos makikita mo, luluto siya mag-isa. Yung iba sa kanila ay may mga meal prep, pero pang isahang tao lang. Di I ba? can Ibang relate so content pa much. yon. Oo, di ba? Tapos, meron ding mukbang, di ba, na mag-isa lang, yung content creator kumakain, tapos ang kanyang audience, madalas mag-isa lang, sabay silang kumain. Pero yun nga, interesting na madalas iba yung pinapakita sa atin ng ating mga literary text. So, ilan po sa mga pinili ko ditong CP mula sa No Limit Angere, so nandyan yung wala sa Kabanata 3, Kabanata 16, ay merong articulation ng sama-samang pagkain. So, collective lagi yung action or yung event na ito, di ba? So, nandyan yung pista, pinakilala natin dito yung tinola at kung paano nagwala si Padre Damaso kasi ang naihain sa kanya sa piging, di ba, na again, very collective ay yung leeg ng manok.
Tas maski ang buhay, hindi man ng mararangyang karakter, kagaya ng pamilya ni Sisa, ay may ganun din pagkain ng sama-sama. Di ba? Tas si Isa hindi ito. Siyempre, meron ding pagpunta ng grupo ng mga kabataan, parehong lalaki at babae, na ang pinakakilala nga nating tandem dito ay si Maria Clara at Ibarra nung sila'y mangisda ay ganun din, collective din yung pagtingin sa pagkain. Pagdating naman sa kulturang popular, mga napapanood nating commercial, mga nakikita nating posters, di ba, kung papaano, minamarket nga itong mga produktong ito. Laging nandun yung pagdidiin na kapag nag-McDonald's ka or kapag nag-Jollibee ka, kailangan meron kang kasama. Di ba? Kaya din po kanina hand in hand, Right. nabanggit ko na may ganitong pagpupush ng agenda, both ang panitikan at ang kulturang popular to maintain kung ano yung madalas natin tinatawag na tradisyon, di ba? Tradisyon para sa pamilyang Pilipino na kumain ng magkakasama. And yun nga, yung medyo shaky na at this point kasi may mga nauusong forms of popular culture na isahan lang, isahang panonood. Iba marahil yung pinapanood sa YouTube ng nanay mo kumpara sa'yo. Ang Netflix ay may family plan, di ba? Tapos may kanya-kanyang kahon doon na nag-represent ng bawat isang miyembro ng pamilya. Hindi na sila pare-pareho ng pinapanood. So may ganoong pagkakawatak-watak kahit na parang ang happy and elated nung paraan ng pagkaka-deliver natin ngayong hapon. Parang may ganong downside din to popular culture kasi nga kung naniniwala si Soledad Reyes, iba isa sa mga queen, di ba? Yes, queen, mother Yes, of Queen. popular culture na oo na pang lahat ito, di ba, na kinakatawan nito yung kultura talaga ng sambayan ng Filipino. Ngayon, makikita natin na baka medyo nag-iiba-iba na nga po siya. Right, okay. So Anne, ayan, nagte-take notes ako sa iyong uh, magandang lecture, discussion ngayong hapon. So na-mention mo that popular culture involves elements of the popular. It involves the massa or the general population and the consumption of a product. So, dear Mhm. teacher, sa ating mga participants ngayon, na-mention ni Anne yung challenges sa traditional notions ng kulturang popular because before, napaka-communal nito. Like, for example, time is a construct, but that construct is dictated to us by certain shows on TV. 'Di ba? Parang before we have a collective sense kung kailan magsisimula yung araw, kailan tayo matutulog, anong oras na yung pagkain kasi noontime show na sa TV. Pero ngayon, everything is curated na to our likes and even dislikes. Nasabi nga ni Anna from the large monitor of the TV screen, parang everything has shrunk down to our smartphones. Uh, but in exchange, we get to curate na the things that we consume. Okay, so I'd like to know, dear participants, ano ba yung mga experiences ninyo with your learners? Okay, sa mga learners ninyo na chronically online, yung mga babad sa kanilang cellphones or sa mga content na kanilang kinoconsume. Perhaps in the time that you've spent interacting with them or maybe in your discussions sa mga references nila, ano ba itong mga bagay din na they are into? Your sharing could shed light sa atin dito kasi posible rin maging source namin ito na example to discuss how our learners or chronically online are actually co-creators in the creation of culture. Kasi, di ba, Ann, ikaw kanina Mhm. na-mention mo yung mga means ng mga estudyante sa paggamit ng visual cues or graphics in communicating. Alam ko rin na ang mga estudyante ngayon, they're really creative. Okay? Baka may mga estudyante tayo dyan na sobrang quiet lang sa klase, pero they're really loud. And I don't mean that in a negative way, no? But they have a certain platform online. Malay nyo, may thousands of followers pala sila sa Mhm. TikTok or YouTube. Okay? Yes. And they Mhm. might be someone who's timid in class but vastly influential online. So we would appreciate any type of sharing related to popular culture and being chronically online and your encounters with students dyan sa ating chat box. O Okay? kung So hindi ayan, man yun, may baka slide si Anne. kung may pangamba sila, kung baka may mga pangamba sila,
Paano pag Right. hindi na masakyan ang mga estudyante? Kasi ako madalas na hindi. Nagtatanong talaga ako na, anong ibig mong sabihin doon? Anong ibig sabihin ng ganyang salita? Ayun. Oo nga. Ano ba, may bibigay ko example. Nagdi-discuss ako ng Greek myth and then napunta kami sa discussion ng arch nemesis or a nemesis, and then I asked my Mhm. students, "Oh, can you give me examples of characters or people in popular culture who are arch enemies?" And then and if you ask me that question, if I were the student, siguro yung mabibigay ko pa na example sa popular culture ay yung mga rivalry between Nora and Vilma or Claudine and Mhm. Judy Ann or things like that. But Mhm. my students are giving me different different pairings, di ba mga and I have to double take and ask them, sino sila? Okay? Mhm. So ginagamit ko lang yung magic words na I look into it, I'll get back to you on Oo. that. Ayan. I'll give you an update. So, give me the reference na pala yun. I'll look into it. I'll get back to you on that. Oo. I'll give you an update. Tapos, ang ganda rin, di ba, na parang nandoon nga yung moment din sa atin as educators na matuto mula sa ating mga mag-aaral. Kaya ako rin po lagit-laging hinihingi na bigyan ako ng load or ng asignaturang ituturo na kulturang popular kasi parang it keeps me young. Diba, na parang nasasakyan ko pa rin sila. Ang pinaka medyo nagulantang, well, hindi naman nagulantang, kundi unfamiliar, di ba? Kasi parang sisimulan mo yung lecture mo na ang kulturang popular ay pamilyar. Di ba? Na kahit na hindi kayo magkakakilala sa loob ng classroom, nababind kayo nung nalaman nyo na nag-break na ang Katniel, di ba? Tapos parang pag nagbigay sila ng example, ang kulturang popular daw nila ay yung larong Elden Ring. Parang, ano yung larong Elden Ring? Or ano yung meron sa Roblox, di ba? Yan na yung parang Ano yung hindi lavuvu? natin masyadong, oo, ano yung Labubu, ano yung Sony Angel, yung mga maliliit nilang manika, ano ang blind box, di ba? Bakit ka bibili ng isang produkto? Yes, tama naman sila, produkto ang kulturang popular na hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Di ba na ang binibili na raw pala dito ay yung element of surprise. So parang may mga ganong moments na interesting siya sa akin na ma-process sa loob ng classroom kasi baka ito yung moment kung kailan nga natin pwedeng isentro sa mag-aaral yung usapan or hayaan lang sila na makapag-express or ikwento sa atin kung ano ang labubu, ikwento sa atin yung karanasan nila sa mga blind boxes, sa proseso ng unboxing, 'di ba? At yun naman po yung madalas din na hinihingi mula sa atin na sa mga Yeah. pangganyak, lalo na sa mga lumilika ng mga lesson plan, always start sa kung saan yung sa palagay mong makaka-relate or na doon agad yung mga mag-aaral. Di ba parang laging yan ang entry point na meet them where they're at. Isang paraan din na empowering the students. Di ba? Kasi ang kulturang popular, lumilika din po siya ng relationship. Di ba? At maganda na yung mismong format kung paano siya delivered sa loob ng isang classroom ay ganong klaseng relationship din na hindi laging teacher yung nasa taas. Hindi may mga Mhm. pagkakataon mag-aaral yung magbabahagi din sa kanyang guro. At kayang-kaya naman po natin yan laging itahi. Di ba? Kasi parang yun yung skill natin as teachers na kahit na medyo sablay yung sharing ng student or hindi yun yung hinahanap natin, kaya natin siyang mailapit, di ba? Doon talaga sa tinutumbok na usapin. So, baka may mga ganong modes lang din po minsan na, yun pala yun. Thank you for sharing. And nakikita ko na related siya sa aralin natin kasi ganyan-ganyan. Diba? So parang dahil nagsimula na tayo sa experience na meron sila, baka mas madali na matuto at maituro or maidiin sa kanila kung ano yung gusto talaga nating ipaunawa. Kaya po Right. ngayon, meron lang po akong dalawa sigurong halimbawa sa kung paano yung mga ang assumption ko ay familiar sa ating mga students ay pwedeng maging gateway into understanding certain literary texts. Ang napili ko po ay isang maikling kwento at isang pala. Mag-focus na lang po muna tayo dito sa isang maikling kwento. Kung mas gusto niyo po ng mas mahaba ulit na talakayan tungkol dito, so yan sa tubigan, sa ating mga guro sa English, meron na pong translation kasi madalas yung mga canonical texts naman natin like Greta Garbo, yan sa tubigan. Kahit na po Filipino, itong mga ito,
more or less meron na rin po silang mga English translation na maaari nyo rin pong gamitin sa inyong mga klase. So, dito, naisip ko po, itong dalawang kababaihang artistang ito, na syempre familiar naman siguro halos sa ating lahat, si Liza Soberano at si Nadine Lustre. Dahil madalas, ang framing sa kanila ngayon ng showbiz ay sila yung mga babaeng tumiwalag. Di ba? Sila yung mga babaeng ayaw Kumawala sa magpakahon. love team. Oo, sa love team na okay lang sa kanilang aminin na hindi si Liza, na hindi na sila si Enrique, kahit na parang may nalusaw doon, di ba, na aspirations sa kanilang mga fans. Ganun din yung paghihiwalay ng Jadine, di ba? Pero interesting na magsimula dito sa mga babae ito kasi makakatagpo tayo, let's say, sa ating mga literary text, sa mga ganitong uri din ng babae na may ganoong prinsipyo, may ganoong pagsusulong ng sariling agenda, sariling kagustuhan, mga babaeng siguro hindi papadikta. And kung babalikan ko po siguro yung earlier example natin, no, Noli Me Tangere, favorite character po din si Salome. Kasi parang siya yung tumitiwalag sa kung ano yung kahingian ng lipunan sa babae ng kanyang panahon. So halimbawa, sasabihin sa atin ng Urbana at Felisa na bawal daw mamintana yung mga babae. So bawal sumilip sa bintana, di ba? So yung image natin ng kundiman, yung image natin ng paghaharana na nakasilip yung babae, may panahon sa kasaysayan na pinagbabawalan iyon. And interesting para sa akin kung paano sinimulan ni Rizal yung chapter na yun na nawaglit nga from the Noli. And siguro it makes sense na yun yung tinanggal niya. Kasi nagsimula talaga siya na si Salome hindi lang siya namimintana. Di ba nakaupo talaga siya dun sa may tarangkahan ng bahay niya na si ate girl mo, hindi lang siya nakamasid. Di ba literally nasa labas yung kanyang katawan, yung kanyang presensya, ng kanyang bunting kubo. Di ba? So interesting po ulit yun, mabalikan siguro si Rizal. Pero ngayon, ang pinili ko po dito ay Suyuan sa Tuwigan. Gusto-gusto ko yung title nito kasi may sa kwento, meron pong dalawang suyuan na nangyayari. Siyempre, yung mas familiar sa mga estudyante natin na kapag tinutoyo yung jowa mo, susuyuin mo siya. Di ba, may ganong level of romantics. Parang sila, mabubuhayan na sila ng loob kasi ginamit mo yung mga salitang May suyuan. toyo, suyuan, di ba? Pero dito, communal pa rin yung setup ng rural and highly agricultural society kasi nagsimula talaga siya kung paano nakikisuyo yung mga kapitbahay na, uy, araruhin naman natin tong lupa ko sa bukid. Tapos doon sa larger communal framework setting na yon, doon nangyari yung suyuan sa pagitan ng mga dalaga, ng mga binata, na ginawa nilang laro or ginawa nilang exciting yung pag-aararo kasi nagkarerahan yung mga binata. And ang tradisyon sa kanilang community ay kung sino yung mauuna sa karera na yon, parang sa kanya na automatic yung puso ng dalaga na natitipuhan niya. Di ba? Kasi parang may level of masculinity and strength. Di ba? Mabubuhay kita. Kasi nauna ako sa pag-aararo, nauna yung aking kalabaw sa pag-aararo. Tapos interesting, mababalikan ulit natin yung mga babaeng nakilala natin sa showbiz na si Liza at si Nadine kasi yung babaeng karakter dito ay hindi pinili yung nauna sa karera, kundi pinili niya yung pinakahuli. Tapos parang yung mga estudyante, oh, di ba sabay-sabay silang gaganon. So parang may ganong parallelism lang din siguro dun sa mga figures na nakikilala natin sa kulturang popular, kung paano natin sila maaaring gamitin para lang ma-push forward yung understanding amongst our students na may mga ganon ding babae sa panitikan, hindi papadikta, hindi papakahon, hindi papalublob, di ba, doon sa designed future for her ng society. And syempre, dahil nabanggit or nagsimula na rin po ako sa romance, sa love team, nabanggit na natin si Liza from Lisken at si Nadine from Jadine. Hindi pala to Katniel, no? Kasi doon ako papunta, hindi na pala to si Alden. Kasi kumawala din pala itong sinusubukang tandem ng Star Cinema. Interesting po para sa akin kung paano may part 2, yung unang pelikula ni Catherine at ni Alden na Hello, Love, Goodbye. This time, it is Hello, Love Again. So, hindi naman po to sponsored ng Star Cinema. Sasabihin ko kasi sana may trailers out, di ba? Please, abangan natin. Pero kasi ang buhay dito ay buhay ng mga OFW at yan po yung highly articulated din sa ating panitikan, 'di ba? Sobrang daming nagsasalaysay tungkol sa danas nila bilang OFW, o kaya naman hindi OFW as migrants, 'di ba? Mula
as far as American occupation, meron ng mga migrants. Halimbawa, una kong naisip is The Day the Dancers Came ni Bienvenido Santos. It is in English. So for English teachers out there, maganda siya kasi yun nga, di ba? Sasalaysay siya ng parehong kwento ng mga tauhan na nakakaharap pa rin natin on our school, the OFW, the migrants experience. Syempre, hinahanapan ko ng sagot na bakit kailangan may part 2 ito bukod sa usapin ng kita, di ba? Bukod sa usapin ng nag-break na kasi ang Katniel, baka it's time for another love team, di ba? Mapaingay. Pero, ayan, nakatagpo ko po ang isang tala ni Rebecca Nuevo. Stopover yung pangalan or yung pamagat niya. Kasi parang nandun lagi-lagi sa ating mga OFW na unlike yung ating mga epikong bayani na nabanggit kanina na sa dulo ng kwento, uuwi, magpapahinga from the journey, secure doon sa notion ng happy ever after kasi magpapakasal na sila. Walang hinto or walang humpa yung pangangailangan ng mga workers kagaya ni Joy sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Nalimutan ko po ang pangalan ni Alden na from Hong Kong, natapos yung pelikula, maghihiwalay sila temporarily, mag-LDR na sila, long distance relationship, kasi kailangan i-grab ni Catherine yung opportunity sa Canada. Di ba? So parang walang pag-uwi sa karanasan ng ating mga OFW na kung uuwi man sila, stopover lang ito at kinakailangan ulit pumatungo sa kung saan man, sa kung ano man yung minimithi nilang destinasyon to keep their family afloat. 'Di ba, na to always provide a solution doon sa ating very precarious economic situation. 'Di ba? Sabi nga ni Rolando Tolentino na hindi kagaya sa mundo ng mga epiko na nakakapagpahintulot para makauwi yung bayani na nandun yung social justice, nagapi ang mga kalaban, natalo ang mga kalaban, happy ever after na. Parang mahirap ata, 'di ba, sa realidad ng OFW Filipino as represented by the persona in this poem and by the characters that we love on screen, parang walang ganoong sense or notion of pahinga, pagpahinga at pag-uwi sa ating mga OFW. So, interesting lang sa akin kung paano napagtatagpo ng panitikan at kultura popular yung mga ganitong experiences. Right, right. Parang ano lang siya, always cyclical. Kailangan umalis ulit ng OFW. Okay? Napaka-harsh ng realities, Miss Anne. Pero ang nakuha ko naman on a final note, no, before we go to the open forum, especially sa mga participants na may mga questions, or meron kayong mga nakuhang insights sa mga gandang mga points na na-share ni Anne. For language teachers, Anne, na-mention mo kanina na we meet our students halfway. So naisip ko lang din na it's a good opportunity uh, for empowering our students. Nasabi mo na we always think of this type of teaching as being one way. Kumbaga, the source of knowledge, of wisdom comes from us. Pero, di ba, more modern ways of teaching now puts the student at the center of learning. Parang they are also in charge of their knowledge formation. Ayan. At saka opportunity itong pag-i-engage sa kanila by using popular culture as a springboard so that we can learn from them too. So teaching learning ang framework. There is engagement and tulad ng sinabi mo, kung mga app pa tayo, we get to be updated. Ayan. Kung in-install lang tayo before, nakaka-update din tayo sa mga pangyayari sa mundo through our students who are sharing their experiences, the things that they are involved in, and then we get wiser. Parang hindi tayo nagiging stagnant. Ayan. So ayan po mga kaibigan, mga fellow teachers, fellow educators, LEAP, language educators who I know are also teaching literature. Facilitate na rin po namin ng open forum. Okay? Nailatag po ni Anne ang definition ng popular culture at kung paano ito ang dami ng potentials for popular culture to be a tool, a method, a way for us to engage our learners. And I think it's safe to say our conclusion is that we don't reject our students being chronically online. Nagbago lang po yung mga modes, nagbago lang po yung platforms from a more communal way of learning, naging medyo more individualistic and medyo curated ang kanilang modes of learning. But we can update ourselves too. Okay? We can integrate
what we have learned in popular culture kasi naka-embed doon ng Filipino culture and tradition in order to make our lessons more engaging, and ultimately we will come out of it, both the teacher and the students, as empowered individuals. And po, may mga tanong kaya tayo na pwede naming masagot ngayong hapon? I-chat nyo lang po. Okay? Like, share, and subscribe pala yun. Hindi pala tayo hihingi ng cloud. Okay? Let's sabihin ko sana, like, share, and subscribe for more updates. Hihingi lang pala tayo ng mga questions. So, Anne, maraming salamat at ibabalik ko na muna itong um, kapangyarihan kumbaga kay Miss Sheeny. Hooray! Thank you, Sir Eric at Ma'am Ann. Pwede namang mag-like, mag-share. Pwede naman dito sa ating platform. Pwede natin gawin yan, sir. Ayan, so pwede po tayong post ng ating questions. Pwede rin po ang ating takeaways. So feel free to post them in our chat box and we would gladly share them sa ating mga di na uso ang Lodi, sa ating mga Sigma and to our Ched Alphas in the teaching using pop culture, si Miss Anne at si Mr. Gerard. Ayan. O kaya Don't let us flop. Don't let us flop Ayan. po. Magtanong po kayo. Kasi buong, the entire session was actually very enticing, ano. Sabi nga ng mga Gen Alpha, giyat. Yan. So it was a giyat. So full of excitement to incorporate pop culture. So while we are actually sharing, while Ma'am Andrea and Sir Eric were conversing, yung anak ko sumasagot siya. Sabi niya, giyat. Nakaka-relate siya dun sa mga sinishare. So talagang pop culture. And definitely, kasi yung mga learners talaga natin ay chronically online. But at least we're able to redefine chronic ngayong afternoon. Bigyan natin siya ng ibang layer. Okay. Sa ating mga kasama dito sa platform, if you don't have any questions or maybe nahihiya, nasasya na magbigay ng takeaways, pwede kayong pakita ng inyong appreciation by pressing that heart button. Ayan. Okay. So, meron tayong, yan. Ito na ang ating question. So, we'll have first si Ma'am Early. Who raised her hand? Yes, Ma'am Early. Actually, Ma'am Jean, it's not a question. It's more of like reflection. Nakikinig ako kay Miss Anne. Sobrang ganda ng discussion niya, no? Kasi kitang-kita how naka-integrate yung pop culture sa Noli, for instance. So, ako nag-iisip. Pero kasi parang nakaramdam ako ng like challenge, but I think it's a good challenge. Kasi sabi ko, parang relatively bata pa naman ako. Pero hindi ko na talaga alam yung mga reads, hindi ko talaga siya alam. So parang I feel like it's kind of alienating then na in a way pagka iisipin ko yung that's like ito na yung trend ngayon, no, sana alam ko siya. Parang merong alienating feeling na nakakatakot. But I think it's a good fear, kasi yun yung reality din na pina-realize sa akin ni Miss Anne. Hindi natin siya dapat i-reject. Hindi natin siya dapat like outright, parang i-box out. Tapos miniisip ko ngayon, have I ever attempted to actually incorporate yung pop culture? I think in many instances, my students have like made attempts. Pero hindi ko nako-connect kasi hindi ko alam. Tapos, I think the closest that I could maybe share is when we were doing Oedipus Rex. And instead of balagtasan, a suggestion came up, Ma'am, instead of balagtasan, can we do flip-top battle? And it was actually really good. So parang ako ang naging apprehension ko lang doon, how do I frame the limits? Kasi syempre yung flip-top, diba, medyo ano yan eh. Yung pinagdidibatihan namin kung fate ba siya or free will, what happens din sa ano, ganyan. So in a way, inisip ko kung talagang hahayaan natin na ma-push yung boundaries, but setting the limits, it's both very challenging and very fun. So thank you for making me realize these things. Alright, maraming salamat, Ma'am Early.
At connected dyan itong tanong ni Ma'am Jen. So, given that parang that experience that we are having as teachers, how do we support them? How do we support teachers in linking or aligning with Gen Alpha? Siguro we can ask Ma'am Anne. Yes, sige. Ako na lang po muna yung mag-a-attempt to answer the question. Siguro yung support could come una sa co-teachers. Kasi may mga pagkakataon din, halimbawa na nag-gather tayo. So let's say kami po dito sa Filipino Department, meron po kaming isang pantry. Tapos sabay-sabay po kami doon nagla-lunch. So yung mga frustrations, yung mga nabanggit sa klase na medyo hindi na naunawaan, baka parang ito yung open space din for teachers to gather and get support from each other na nabanggit ng ganitong kataga yung estudyante ko na naunawaan niyo ba ito? Kasi interesting din kung paano, let's say, yung mixture ng ating faculty members within our own departments and our own institutions ay, I'm assuming ay iba-iba rin naman po yung edad. So may mga ganong moments na makapagbibigay ng advice, let's say in terms of pedagogy, in terms of assessment, yung older generation, di ba, kung ano yung nag-work. Pero baka doon po pwedeng maging katuwang yung younger generation na pagpapaunawa lang din. So parang it's always about asking questions to the right people. Kung hindi pa tayo ganon ka-confident na maging vulnerable sa mga estudyante natin at taliwas sa branding natin. Di ba? Kaya din po kami nagsimula dun sa branding kasi ang take ko po sa teaching ay performance talaga siya. Di ba? Parang may kanya-kanya tayong figure na ikinakabit sa ating mga sarili bilang mga guro. And dahil more or less, ang mode ko po of teaching in the classroom ay chika mode lang din talaga. So kapag hindi ko po nauunawaan yung mga sinasabi ng mga estudyante, chichikahin ko sila, magtatanong ako ng magtatanong, ano ba yung ganito na nabanggit mo? Sino ba tong karakter na to? Dito sa larong to, ano ba to? Para ba siyang luto-lutoan? Bahay-bahayan? So, gumagamit po ako ng very collective, very general, kagaya halimbawa ng love team that doesn't necessarily go into the specifics, pero mga guide questions. Di ba tayong mga guro ay mahilig din sa guide questions? May babasahin sila, papanoorin, may take homework, guide questions yan. So dito lang po natin gagawing mas quick siguro yung paglalatag ng guide questions para makapagbigay ng tugon yung mga estudyante tungkol sa kung ano na yung pinagkakaabalahan nila. And therefore, maunawaan din natin kung ano yung mga bagay na ito. So in terms of support, we can always support ourselves by being more open to our students. Siguro change in branding yan or medyo reframing na madalas kasi yan lumilitaw, lalo na po sa evaluations, diba? She's motherly. So, iba kapag motherly teacher ka. Parang siyang titas of Manila as a teacher. Yung parang ganun sila magbigay ng kanilang mga comments. So, baka fun din po kung i-own natin yun. Tapos gawin siyang paraan din kung paano tayo humarap sa kanila in the classroom. So yun po, support from co-faculty members from different generation and support na I'm sure we can get from our students, lalo na kung machika sila or lalo na kapag ang itatanong mo is of their interest. Magbabahagi naman. Si Sir Eric, baka po may response to the question. Hello, pretty much na-cover ni Anne. Ako naman, openness to possibilities for learning. And, ayan, hindi ito pagpa-plug ha, pero your membership in LEAP to organizations like this is already an indicator that you're open to the idea of updating yourselves, growing career-wise. Okay? So yung mga participation niyo sa mga organizations where you get support academically, enhancing your teaching strategies, it's a way for you to connect to your learners. And so, try nyo rin i-expand ang inyong consumption ng Philippine popular culture. If your generation has been so used to watching movies, for example, collectively, try opening Netflix and look at what's trending. Okay? The next time you watch or read about trending news, try getting it from other platforms. Ayan, baka may source of information yung mga estudyante natin na pwede nyo rin gamitin as a way to update yourselves with what's going on in the world. So, ayan. Yun lang po. Salamat. Ayan.
So, teach and learn with them at saka being open sa mga possibilities, sabi nga ni Ma'am Andrea and ni Sir Eric. At pagpapatunay lang ito na ang mga teachers natin ay mananatiling teachable given the pop culture na arising and living with us. So, thank you so much to our friends, mga ka-LEAP, for engaging and connecting with us as we do this pocket session on engaging our learners who are chronically online. So this was teaching using Philippine pop culture, and let us take this opportunity to award ang ating mga Sigmas. Chad Sigmas. So let me read the citation. This certificate of appreciation is given to Mr. Eric Gerard Nebran for sharing his valuable expertise on the topic that we had this afternoon during the LEAP Packet Session 2024. Given this 19th of October 2024 via Zoom, the certificate signed by President Cornelio Raquitico. A round of applause, a virtual applause po para kay Lods Eric Gerard. Thank you, Leap, and thank you, Beyonce. All right, and now we give this certificate of appreciation to Miss Andrea Ann Trinidad, who had been an expert on the topic we had this afternoon during our LEAP Packet session. Certificate also signed by LEAP President Kelly Raquitico. A round of applause, virtual applause to Ma'am Andrea. Thank you so much po. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagbabahagi din. Thank you daw, Beyonce. And tulad nga ng sinabi ni Sir Eric kanina na let's open ourselves to more possibilities. And of course, we have to congratulate our friends here because being here with LEAP is already one way of opening ourselves to possibilities. And because of that, I'd like to remind everyone to mark their calendars, especially on November 16, 2024 at 2 p.m. There will be a conversation with our author, Dr. Alvin Yapan, our author from Penguin Random House of Southeast Asia. Also, please stay connected with our page, FB page, and our website so that you will have more updates for our ICLE 2025. Please do prepare your abstract as the call for abstract, okay, is already in place. So, important dates you can find on our webpage and on our Facebook page. For more updates, please do screenshot these important email addresses and pages. At ngayon po, minsan na lamang itong opportunities na ganito. Patunayan natin na tayo yung mga Rizzlers. Sa harap ng ating mga learners at kapwa guro, let's turn on our camera for a photo opportunity together with our speakers this afternoon, si Ma'am Andrea and si Sir Eric. Buksan natin ang ating mga camera. Ayan, and let's have our photo taken. And together with this, while you are turning on your camera, I'm sending our attendance link here in our chat box. Please do click it and fill it out. Okay, cameras on. Don't be shy. Pakita na kaya yung mga Rizzlers also. All right. Sir Robert, on your mark po. Okay po. On 1, 2, 3, smile. One more po. 1, 2, 3, smile. Okay po, maraming pong salamat. Maraming salamat. So that has been our packet session and earlier our General Assembly. Muli maraming salamat po sa ating speakers. Ganyan din po sa ating mga kasamang guro dito po sa ating platform. Salamat and congratulations sa ating bagong mga LEAP officers. We'll see you again on our next session. Ito po si Chini, ang isa po sa inyong mga board members. At maraming salamat po for being with us in this very momentous event. So para sa panitikan at para sa guro, magandang hapon po sa ating lahat.